ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Vice President Sara Duterte gihinayan sa lihok ni Pangulong Bongbong Marcos labot sa gingong anomalya sa budget ug infrastructure projects. Lifestyle check sa mga kongresista, iyang gisugyot. Pipila kadalan sa downtown Davao City, temporaryong isirado sugod Domingo hangtod Lunes alang sa usa ka panagtigom. Usa ka pulis sa Camiguin nga gitudlong sospek sa pagpatay sa van driver ug pasahero niini sa Talisayan, Misamis Oriental, arestado. Sospek gingong nasuko kay nalahos sa Talisayan inay sa Balingwan lang. Nagtapon og nga basura. Padayong problema sa Cagayan de Oro City tungod wala pay napiling garbage collection contractor. Og 20 pesos per kilo nga bugas alang sa tricycle drivers gilusad na sa Tagum City ug Panabo City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gitanggal na unta dayon ang House Speaker ug gipa-lifestyle check ang mga kongresista. Kiningalakang ang unta gihimo dayon ni Pangulong Bongbong Marcos dihang nakita ang pagkuha sa budget sa nasud. Kini sumala ni Vice President Sara Duterte. Dugang niya hinay matud pa ang aksyon karon ni PBBM nga nagmugna pa og Independent Commission for Infrastructure. Ani report ni Argil Relator. Comment kayo, ma'am. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Kini ang punto ni Vice President Sara Duterte sa pagbugna ni Pangulong Bongbong Marcos o independent nga komisyon nga mo'y gitahasang mangimbestiga labot sa mga anomalya sa flood control projects. Dili matud pa ulahina ang aksyon nga gihimo ni PBBM kundi nothingness na o wala na ibili. Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila, dami dyan may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Dugang sa bise, nga angayan lang nga dunay mo challenge sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ginapangayuan pa og tubag ang Malacañang labot sa pahayag ni VP Sara. Samtang luyo nga gi-archive na sa Senado ang articles of impeachment batok sa bise. Nagtuo si VP Sara nga dili pa kini maundang. Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So this is all about the presidential elections of 2028. Adlawng Martes, dihang naginusarang miatubang si VP Sara sa deliberasyon sa Kongreso labot sa 903 million pesos nga proposed OVP budget sa tuig 2026. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Usa ka gipaabot nga dakong panagtigom ang ipaygayon sa Davao City karong Domingo. Busa magpatuman og temporary road closure sa pipila ka lugar sa syudad.
Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argel Relator. Argel? Sara, gipangandama na kini sa Davao City Safety and Security Cluster di doon pipila ka mga dalan sa downtown Davao ang temporaryong ipasarado sa mga motorista. Aprobado na sa Davao City Council ang ordinansa sa pagpatuman og temporaryong pagsirado sa pipila ka dalan sa downtown Davao. Gikan alauna sa kadlawon sa September 21 adlawng Domingo hangtod alauna sa kadlawon sa September 22 adlawng Lunes. Apektado sa temporary road closure ang corner CM Recto ug San Pedro Streets, corner Rizal ug Bolton Streets ug corner Sibanggoy ug Rizal Streets. Gi-request kini sa organizer alang si pahigayon nga panagtigom nga gitawag nga Pray for the Philippines sa Domingo sa hapon. Nganong 1 o'clock po ang request siyempre kay naman sila yung mga entry sa mga equipment nila nga i-put up. Muna siya nga na yung mga railings. Unya mag-end na siya, ma-open ang maong road closure at 1 o'clock po sa 8:22 na sa kadlawon. Gipaabot ang huot nga dagan sa trapiko tungod sa gilauman sab nga pagdagsa sa mga motambong sa maong panagtapok. Ang tanan nga sakyanan nga mo traverse padulong sa San Pedro, directly dili na siya pwede nga mo diretso from corner San Pedro sa Imricto. Mo diretso siya padung sa Rizal, doon diretso siya sa Anda, din Anda balik na po siya sa San Pedro. Din kung makita sa atong enforcer observation nga medyo build up na ang Rizal, padiretso nato na po sila para ma-distribute ang mga sakyanan, padiretso na po nato sila sa Bonifacio. Hinoon, dunay ipakatag nga 30 ka traffic enforcers nga moay mugiya sa mga motorista sa alternatibong ruta. Anaasab sa 500 ka mga sakop sa Civil Security Unit ubo sa Davao City Public Safety and Security Office ang i-deploy gawas pa sa mga personahe sa Davao City Police ug Task Force Davao. Magkaroon siya ng stringent inspection sa entrance. Ayaw na lang magdala atong mga gamit nga dugay na nato nga ginadili para at least walay hassle sa part ninyo. Sara, alas 3 sa hapon karong Domingo gilaumang magsugod ang programa alang sa Pray for the Philippines diha sa San Pedro Square. Sara. Okay, dagang salamat, Argel Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka pulis nga nadestino sa Camiguin ang gidakop human gitudlong sospek sa pagposil patay sa usa ka van driver ug pasahero niini sa Talisayan sa Misamis Oriental sa milabay nga semana. Sospek giingong miangkon sa krimen. Ano yan dugang detalye? Nakakustudiya karon sa Camiguin Provincial Police Office ang usa ka patrolman kinsang nadestino isip tourist police sa Camiguin Island. Human kini ginatudlong sospek sa pagpamusil sa usa ka driver sa pampasaherong van ug pasahero niini sa Talisayan, Misamis Oriental. Kahinumduman nga sayo sa buntag niadtong September 7 nahitabo ang pagpamusil patay sa driver ug pasahero sa van ug samdan ng laing pasahero. Sa investigasyon sa Talisayan Police, nakita matud pa ang sospek nga misakay sa van gikan sa Agora Bus Terminal ug manaog sa Balingwan Port aron motabok sa Camiguin. Apan nalahos matud pa kini human nga nakatulog. Allegedly, iyang gihangyo ang maong driver nga mobalik to Balingwan but wala kini nisigot. Dito na nawala iyang panimuot, niabot sila sa punto kay iyang gipahunong sa maong area dito sa Barangay Mandahilag ug nahitabo na dito ang iyahang pagpusil. Sa backtracking sa mga CCTV, nakita matud pa ang sospek sa Balingwan Port human ang insidente. Naila kini pinaagi sa usa ka t-shirt ug bag nga gikuha sa sospek gikan sa usa ka biktima nga pasahero sa van. Adlawng Lunes, gidakop ang maong sospek nga pulis didto mismo sa ilang opisina sa Camiguin. Hinuon giangkon man sab kuno sa sospek ang krimen. Though ang iyang admission wala kini naka-affidavit, but we have a very strong evidence nga mutudlo gayud kaniya nga siya ang responsable sa maong insidente. Sa karon, naka-restrictive custody na ang maong pulis ug gidisarmahan na kini. Magpahigayon sab ang PNP ug ballistics cross-matching aron makumpirma kung ang na-recover nga empty shells gikan sa iyang service firearm.
Ginakuhaan pa og pahayag ang suspect. 2 counts of murder and frustrated murder. And wala pa day labot ni Ana ang pag-file pod nato og kaso nga administratibo against that PNP member. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao. Gisuta sa opisyal sa Department of Agriculture Central Office ang presyo sa mga palaliton sa Agdao ug Bangkerohan Public Market sa Davao City. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Nangunay si Department of Agriculture Assistant Secretary Attorney Genevieve Guevara sa pagmonitor sa presyo sa mga palaliton sa merkado sa Davao City. Una niyang giadtuan ang Agdao Public Market. Gisuta ang presyo sa mga karne ug sa bugas. Dugay-dugay na nakasakbas mo ba na? Sunod niyang gibisita ang Bangkerohan Public Market. Relatively mababa po ang presyo nila kumpara po sa presyo natin sa Metro Manila, nasa 10 to 20%. Dito nga po. Pagdating naman po sa bigas, nakita po natin na parang pareho lang po. Meron talagang yung ating imported na 5% ay nasa 45 to 48. Sumala sa rice retailer nga si June sa karon nagpabili ng presyo sa ilahang baligyang bugas sa Agdao Public Market. Karon? Steady man yung presyo. Sumala sa DA, kinahanglan matud pa nga likayan ang branding sa bugas. Kay daghan na ang nanggawas ka brand sa usara ka variety. Lisod daw kini i-monitor. Mamahimo sab daw nga kanunay i-display ang price tag. Samtang namatikda ni Asek Guevara nga sagad sa ginagamit sa mga tindera sa karne katong yellow light. Pag gumagamit po kasi ng yellow light, may effect po yun dun sa itsura. So, alam naman po natin, syempre, pag nakita mo, tapos pag uwi mo sa bahay, iba pala. Yun yung gusto nating iwasan, syempre. Kailangan maging truthful po tayo sa ating mga mamimili. Dunaw say pahimangno ang DA karong Burmans, kanong sa ginalantaw ang pagsaka sa presyo sa pipila sa nag-unang palaliton. I-remind po natin na huwag po masyadong mag-abuso sa presyo, lalo na at tayo naman ay lagi nag-monitor. Meron po tayong basis, no? Kung ano po yung ini-expect nating pagtaas. Pero definitely dapat hindi po more than half of the price. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Problema sa gatambak nga mga basura sa nagkadaiyang dalan sa Cagayan de Oro City, nagpadayon. Usa sa ginatumbok sa LGU ang nagkadaghan nga gahimo ug illegal dumping. Hinuon, bidding alang sa bagong garbage collection contractor karong simanahan na daw. Ani ang report ni Cyril Chavez. Gatambak nga mga basura nga anaara kilid sa dalan, kilid sa mga panimalay, ug bisan asa pa nga mga lugar. Ingon ani ang sitwasyon karon sa nagkadiyang barangay sa Cagayan de Oro City tungod sa padayong problema sa pagkolekta sa basura sa syudad. Matod sa Clenro, kinahanglan ang 40 hantod sa 60 ka mga garbage truck trips sa matag adlaw aron mahurot gyud ang tanang basura sa syudad ug mahatod sa landfill. Butang nga dili pa mahimo karon, sanglit wala pa'y garbage collection contractor ang LGU. Ang gakolekta lang karon ang mga truck sa LGU, truck ni Mayor Uy, ug ang pipila ka mga truck nga ginapadagan sa kanhing contractor, rason nga gatambak ang basura. Kalasiyad tungod sa usak adlaw gali nga madilig daghan na. So how about more nga ang atong collection limitado tungod kay volunteer naman lang gud si Tinsel nga pila lang ka truck yang dagan. Usa pa sa nakasamot sa problema sa basura sumala sa Clenro ang illegal dumping nga ginahimo sa pipila kung asa ginadala nila ang ilang mga bultong basura sa mga bakanteng luna bisan dili kini designated area. Pwede ra gyud nga nalay makita to kung may plate number sa iyang sakyanan nga gamit aron nga sayon pagpangita. Sumala sa Clenro, posible na kuno kining masulbad sunod semana ug magsugod na ang bagong garbage collection contractor nga mapilian sa Bids and Awards Committee. Ang bidding karong September 20 ipahigayon para sa contractor karong 2025, samtang laing bidding na sab karong Oktubre para sa contractor sa tibuok 2026. We hope nga once nga mahuman ang bidding amo na mahanyo og gusto mo daog nga magsugod na diretso kuhala og the ongoing bank processing. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao.
Gilusan na ang tag 20 pesos per kilo nga bugas alang sa mga tricycle driver sa Tagum City ug Panabo City sa Davao del Norte. Ang report ni John D. Esteban. Anaa sa 200 bags o 10,000 kilos sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas ang gibaligya sa Department of Agriculture sa pagigalayon sa lokal nga panggamhanan sa Tagum City, Davao del Norte nga ibaligya alang sa mga tricycle driver sa syudad adlawng Martes. Gipahigayod kini sa multi-purpose gym, Rotary Park sa Barangay Poblasyon. Anaa sa 10 ka kilo ang pwedeng mapalit matag driver. Kinahanglan lang ipresenta ang ilahang transport ID. Usa sa mipalit si Leonardo. Dako na kay tabang ng 20 ang kilo kay sapa 10 ka kilo so dugay-dugay po na mo na mahurot. Gisiguro sa LGU nga maayo ang kalidad sa NFA rice nga gibaligya pinaagi sa nasangpit nga rice subsidy program. Nagpakuha og sample sa NFA. Kaya ikan man ni dito ang stock. O sa sample niya, okay. So nagpaluto po ko. So nagpaluto ko to be sure. Kaya iwas ta niya ng daghang istorya ba. Ang NFA nga rice, baho. So nakatilaw naman mong uban. Umot. Bulad na lay kulang ni ini. Anaa sa kapin 1,000 ang maka-avail sa programa base sa available nga bugas. Ang problema, anaa sa kapin 3,000 ang driver sa lungsod. Pero sumala sa Department of Agriculture nga duna pay laing hugna sa supply aron makapalit ang tanang tricycle drivers. Ang allocation naman is 10 kilos per month. So kung yung 1,000 po makakuha ngayon, next week yung susunod po siguro 1,000 para po mapuno for September. And then next month po may makaka-avail na naman po sila. Sumala sa DA, sunod bulan mogamit na og QR code system aron mapadali ang pagsuta kung sakto ug wala nagpasulabi sa 10 ka kilo nga limit ang napalit sa benepisyaryo aron maapod-apod sa tanan. Ginalantaw sab nga sunod bulan ang mga Public School Teachers ug Parents Association ang musunod nga makabenepisyo sa programa. May pasalig ang DA nga paigo ang supply aron maakomodar ang tanang benepisyaryo. Sa percentage pa nung ating stocks ngayon with NFA, kung bago wala pa po tayo sa 10%. Nung nilaunch natin siya nitong August na naman ulit, nakasama po yung ibang sector aside from the vulnerable, hindi pa po ganun kadami. So we're really fast-tracking, no? Para mas maparami pa po yung mabibigyan natin. So we have enough supply? We have enough supply. Gilusad sab ang susamang programa sa Panabo City, Davao del Norte sa susamang adlaw. Din 100 bags o 5,000 kilos sa bugas ang available alang sa mga tricycle drivers. Kauban si Bebot Cajes sa camera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Samdan ang usa ka rider human naigo sa natumbang nga punuan sa kahoy sa President Rojas Cotabato atol sa kusog nga ulan ug hangin. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong gipayungan sa mga residente kining 20 anyos nga lalaki nga rider nga gitabang sa iyang iyaan nga angkas niya diyang nagkadugo na human naigo sa natumbang nga punuan sa kahoy sa kalsada sa Sitio Avas, Barangay Sarayan, President Rojas Cotabato, Martes sa hapon. Gani ang maong kahoy makita nga mibabag na sa maong kalsada. Sumala pa, napunting gayod sa ulo sa rider ang mismong punuan sa Gemelina, hinungdan nga nakaangkon kini og samad sa ulo. Hinoon luwas ang iyaan ni ini. Gilayong girescue sa MDR-RMO Antipas ang rider o gidala sa Cotabato Regional Medical Hospital alang sa padayong medikasyon diyang nagsuka-suka matud pa human sa insidente. Sumala sa MDR-RMO Antipas, wala kunoy gisulob nga helmet ang mong rider busa grabing samad ang nahiaguman ni ini. Matud sa uploader nga si Teacher Beverly Lonzaga Pariolan, kinsa usa sa mga mitabang sa mong biktima, paulit na daw ang mong biktima padulong sa Sitio Tinayong sakay sa ilang motor. Yang pag-abot sa lugar, natunong gayod sa rider ang pagkatumba sa moong punuan. Sumala sa MDR-RMO, nakasinati og pag-ulan nga dunay hangin sa lugar diyang nahitabo ang insidente. Ang weather namo dire sige kwan ulan-ulan tapos may hangin. Basig naghumok atong punuan sa kahoy mo to nga natumba. Gilayon sab nga nagpaygayon og clearing operation ang MDR-RMO sa lugar. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.
Padayong gilata sa Bagyong Mirasol ang Northern Luzon, samtang habagat ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Base sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa, gisaka ang signal number 1 sa daghang lugar sa Luzon. Ulahing nasiplatan ang sentro sa Bagyong Mirasol sa vicinity sa Tanudan, Kalinga. Naglihok kini padulong northwest sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Sumala sa Pag-asa, posibleng ugma sa buntag o hapon mugawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Magpaulan sab sa daghang lugar sa nasud lakip sa Mindanao ang habagat. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm ug Socsargen. Busa mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Nanawagan ang Davao del Norte Police Provincial Office sa mga establishmento sa probinsya nga magmontar og mga CCTV. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Police Colonel Alexander Serrano Jr., ang Provincial Director sa Davao del Norte Police Provincial Office, dako og tabang ang mga CCTV alang sa dugang seguridad ug pagsulbad sa krimen. Makikalayon usab ang kapulisan sa mga nanag-iya sa mga establishmento nga mahatagan sab sila og mas paspas nga access. Arestado sa mga personay sa Davao Oriental Provincial Cyber Response Team sa PNP ang usa ka 28 anyos nga lalaki sa Mati City, Davao Oriental tungod sa ilegal nga pagpamaligya og vape products. Dakpan ang lalaki pinaagi sa entrapment operation human na maligya og vape o e-cigarette online nga walay dokumento. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, mag-atubang og kasong pagsupak sa Republic Act 11900 kon Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act, ubos sa Republic Act 10175 kon Cybercrime Prevention Act. Ang suspect walay pahayag. Dunay bagong hepe ang Misamis Oriental Police Provincial Office ug Cagayan de Oro City Police Office. Adlawng Biyernes, dungan nga gihulipan ang mga hepe sa Misamis Oriental Police Provincial Office ug Cagayan de Oro City Police Office sumanang gipatuman nga balasahan sa Police Regional Office 10. Milingkod isip bagong Provincial Director sa Misamis Oriental, si Police Colonel Al Abanales, hulip ni outgoing Police Colonel Wilber Salaguste, kinsa madestino na sa Regional Headquarters sa PRO Region 10. Samtang gihulipan sab sa iyang pwesto si Cagayan de Oro City Police Office City Director Police Colonel Salvador Radam tungod lapas na kini sa iyang duha ka tuig nga termino. Muhulip isip bagong City Director si Police Colonel Gerardo Ulanday nga gikan sa Regional Intelligence Division sa Police Regional Office 10. Samtang si Radam sab ang hulip sa iyang pwesto isip hepe sa Intelligence Division sa PRO 10. Sumala sa PRO Region 10 nga ang pagbalasa sa mga opisyal sa hanay sa kapulisan normal lang ug kabahin sa ilang paghatag og mas maayong serbisyo sa komunidad. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pagpangita og potential game developer sa Region 12 alang sa pagmugna og online chill games gipahigayon sa General Santos City. Game development industry dunay dakong tabang sa ekonomiya sa nasod sumala sa Department of Science and Technology. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Usa ang board games nga sagad ginadula online nga dunay matud pa milyon ka users worldwide. Na-develop kini gamit ang makabagong teknolohiya. Matud sa Department of Science and Technology kon DOST, sagad niini nga mga dula na-develop abroad nga gidumala sa mga foreign game developer. Kung asa mga Pinoy, taman lang sa pag-assist sa pagbuhat niini. Marami tayong mga game studios here in the Philippines that are providing services for big-time game studios abroad. So ang ginagawa natin dito is tayo ang gumagawa ng asset nila, tayo ang nagko-code ng mga games, part of the games nila. Apan matud sa DOST-12, angay sab nga makabaton ang atong nasod og games nga tangkilikon sab sa 43 million gamers sa nasod. Ang pagpalambo niini dakong tabang matud pa sa ekonomiya sa nasod. Because this is a trend worldwide, not just a game,
but it contributes much to the economic propel of our economy. Busa sa karon, gitun-an sa ahensya ang pagpangita og potential game developer sa rehiyon nga pwedeng giyahan sa tabang sab sa mga international game development experts. Gani adlang Lunes, gatusan ka mga game developer lakip estudyante gikan sa nagkalain-laing tunghaan ang misalmot sa gipaygayong knowledge exchange on Web3 and game development activities sa DOST-12 nga gipaygayon sa General Santos City. It's really helpful po talaga sa amin because they provide awareness po talaga. Apan gipasabot sa DOST nga ang klase sa games nga i-develop mao ang gitawag nga chill games. We are trying to curate a program appropriate for mga game developers natin who are doing chill games or yung mga games na nilalaro ng normal or common na tao or common na gamer. Unlike yung mga yung mga serious games kasi mga simulation game. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Nakigtagbo sa lokal nga panggamanan sa Island Garden City of Samal ang mga opisyal sa usa ka development agency gikan sa nasod Germany alang sa paghanyag og programa bahin sa saktong pag-recycle sa mga basura. Sa impormasyon gikan sa lokal nga panggamhanan nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, ginganlan og demonstration project on deposit return system ang programa kung asa dunay kuhaon nga deposito sa matag plastic container nga paliton niini ug iuli sab ang maong deposito sa higayon nga ibalik o ibutang sa gitaganang lugar ang gipalit nga plastic container. Ang maong programa kabahin sa 60 million EU-PH Green Economy Partnership ilalom sa Global Gateway Program sa Europe nga nagtinguha sa usa ka green economy nga nasod alang sa pagkabot sa malungtarong paglambo. Gipunduhan ang programa sa European Union ug German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action. Nang hinaot ang development agency nga dawaton sa isla ang maong programa nga gilauman sab nga mutabang sa pagpalambo pa sa ekonomiya niini. Mga kapuso, 99 days na lang una magpasko. Ug mao kato mo kaning balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.